Dito sinabi ni Shayon na siya ang pumatay sa lahat ng officer na naroon kagabi. Nanlaki ang mata ni Seyaong sa kanyang narinig mula kay Shayon. Hinaplos niya ang kanyang buhok, tuwang-tuwa niyang sinabi, "Ginupit ko ang buhok ko ng katulad sayo. Para isipin nila ginawa mo iyon." At bigla siyang humingi ng sorry dahil doon. "Noong una dapat ay gagawin ko itong parang isang aksidente, ngunit pagkatapos ay nakita kita sa media. Ito talaga ang uri ng paghihiganti na gusto ko. Isang paraan din para ipaalam sa kanila kung bakit nila ito karapat-dapat." Namamatay ng ganoon, buong pagmamalaki ni Shayon na iniunat ang kanyang kamay na may ngiti sa kanyang mukha. Malapit nang malaman ng lahat ang tungkol dito. "Sa tingin mo tama ako?" Pagkatapos ng kanyang pagsasalita, wala pa rin siyang narinig na salita mula kay Seyaong. Tumingala siya na may ngiti pa rin sa kanyang mukha, ngunit si Seyaong mukhang hindi siya masyadong nasasabik. Sa kabaligtaran, ang kanyang mukha ay kitang-kitang madilim at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sa silid ng interogasyon, patuloy na sinabi ng matabang lalaki, "Minsang pumunta sa amin ang mga magulang ni Baek Shayon." Nang tanungin siya ng pulis kung kailan iyon, yumuko siya at sinabi, "Ilang araw bago nangyari ang aksidente, o mas tumpak, iyon ang araw na ang video ng mga magulang ni Seyaong na sinusunog ang kanilang mga sarili ay malawak na ipinamahagi sa mga social network." Halatang magkarelasyon ang dalawang bagay na iyon kahit hindi niya alam kung paano. May pakiramdam din ang pulis na ang katotohanan sa likod nito ay magpapanginig sa kanya, nakakuyom ang kanyang nanginginig na mga kamao sa kanyang matatabang hita. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Sabi nila na ang buong bansa ay nasa estado ng kaguluhan. Mas malaki ang problema, mas madaling kumita ng pera, di ba? Paano kung gumawa tayo ng ilang negosyo ng magkasama?" Tamang-tama, naggangalit ang mga ngipin ng pulis sa galit. Anong uri ng mga magulang ang kayang ibenta ang sarili nilang anak? Magulang ba talaga sila? Pero sa huli, hindi ako pumayag at umatras sa kaso dahil makapangyarihang tao ang mga magulang ng mga salarin kaya mahirap silang baliwalain. Narinig niya ang pulis na nagsabi, "Sa palagay ko ay hindi dapat gawin iyon ng mga tao, ngunit nakaramdam ako ng paghamak sa aking isipan." Makalipas ang ilang araw pagkatapos noon, ang mga magulang ni Baek Shayon ay namatay sa isang aksidente. Ngunit alam kong sigurado na hindi ito isang aksidente, kaya ano ang nangyari? Iniabot ng lalaki ang phone niya at sinabing, "Isang taon na ang nakalipas nakatanggap ako ng text message na nagsasabing, 'Teka lang, kayo na guys ang susunod.' Ang mensahe ay mula sa isang junk SIM card, kaya hindi namin alam kung sino ang nagpadala nito, kaya hinulaan ng pulis kung ito ay mula sa salarin o hindi. Sa oras na yon ang kanilang mga anak ay namamatay para lamang manahimik. Hindi iyon magkakaroon ng kahulugan. Hindi kaya si Taksiyong ang gumawa nito?" Pagkatapos biglang bumukas ang pinto at may sumigaw ng "Sir" mula sa labas na medyo napatahimik siya. "Oh, akala ko sinabi ko sa iyo na imbestigahan mo ang mga magulang ni Baek Shayon. Bakit ka nandito?" Kumunot ang noo ng binata at sinabing, hindi na kailangang mag-imbestiga dahil buhay pa si Baek Shayon. Ipinaalam sa amin ng isang source na papunta na si Tak Seyaong para makipagkita sa kanya at papunta na rin ang mga pulis at hukbo doon. Sa sandaling marinig niya ang salitang hukbo, ang kapitan ay labis na nagalit kaya't napapakagat na lang siya sa kanyang mga ngipin at hinampas ang mesa, itinuro siya at nagmumura. "Nasaan ang task force? Sinong pulis ang naroon? Bakit mo ito iniulat sa akin to ngayon?" Lumipat ang eksena kina Seyaong. Ang magiliw na mukha ni Shayon ay tumatawag kay Seyaong. "Huwag kang titigil. Sa iyong paghihiganti hanggat gusto mo hanggang sa huli. Sa huli, hindi ako titigil sa aking landas." Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib upang ipakita na kaya namin itong gawin ng magkasama, ngunit hindi niya inaasahan na tatanggi si Shayon na sinasabi na ang usapin ng paghihiganti ay dapat niyang harapin ng mag-isa. Sa pagtanggi ay nasaktan si Seyaong, ngunit si Shayon ay tila matagal nang nag-isip. Kung ang mga masasamang bagay ay patuloy na nangyayari, ito ay tataas lamang ang antas ng kasamaan, ngunit kung hihintayin lamang natin itong mangyari. Kung tayo ay magiging mabuti, ang mabubuting bagay ay hindi maiiwasang maging masama, kaya kailangan nating alisin ang lahat. Pagtingin muli sa kanyang mga kamay, hindi na intindihan ni Seyaong kung ano ang ibig sabihin ng pag-alis ng lahat, ano ang pinaplano niyang gawin. Ikinuyom niya ang kanyang kamay, sinabi ni Shayon ng matatag, para makalikha ng bagong mundo, kailangan niyang alisin ang mga masasamang bagay. "Ano ito?" Nakatitig sa mukha ni Shayon, na natiling tahimik ang dalawa, hindi makapagsalita.
Biglang nagkaroon ng ingay at mga ilaw mula sa kanang bahagi. Isang bahagyang mas malaking barko ang gumagalaw sa tubig patungo sa dalawang tao. Ito ay tila isang cruise ship o isang maliit na bangkang pangisda na may hugis na target. Parang maliit na bangka ni Shayon. Nakatayo sa harapan ng barko ang isang lalaki na nakasuot ng maayos, nakatayo sa labas na may puting buhok, at dalawang malalim na galos sa kanyang mukha ang lumang katangian ng isang makaranasang lalaki. Huminto ang bangka sa hindi kalayuan sa kina Shayon at tahimik siyang naglakad pababa sa gilid ng bangka, nakikipag-usap kay Shayon sa ibaba. Akala ko hindi siya pupunta. Parang kinukumbinsi pa niya ang kaibigan niya. Kinaway-kaway niya ang kanyang kamay na parang napaka-friendly. Kumusta kayo diyan? Na nagpalingon sa kanyang mga mata mula sa pag-ingat patungo sa hindi nasisiyahan. Sino si Dian at mukhang pamilyar? Mula sa malaking bangkang iyon, isang rope ladder ang ibinagsak para kay Shayon at umakyat. Nang makaakyat siya, tinawagan niya ang kaibigan para sundan siya dito, ngunit nagkunwari itong hindi nakarinig, nakatitig lang sa matandang kasama niya. Tumingin ulit siya kay Seyaong, habang ang matandang si Dian ay seryosong nakatitig sa kanya. Agad niyang niyaya si Seyaong na bilisan at sumunod sa kanya, ngunit si Seyaong hindi pa rin umiimik. Tinitigan ni Dian ang malaking binatilyo at pinayuhan si Shayon at iwan siyang mag-isa. Kailangan niyang kumbinsihin siya. Ang isip lang niya ang makakapagpagalaw sa malaking katawan na yon. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, narinig niya ang malakas na boses ni Seyaong na nagtatanong, "Sino ka?" Parang gusto niya talagang malaman nang hindi nakikinig sa sagot ng ibang tao. Tumingin ng diretsyo si Seyaong at nagtanong ulit, "Sabi ko, sino ka?" Parang walang balak ang kaibigan ko na sumakay sa iisang bangka. At hindi alam kung ano ang sasabihin, kaya kinailangan siyang sagutin ng matanda, ngunit sinabi niya, "Wala kaming tiyak na pangalan." Sa lahat. Hindi siya sumagot gaya ng inaasahan. Ungol ni Seyaong, halos mabaliw, "Gusto niyo bang makipaglaro sa akin o kung ano?" Sa huli, kinuha niya ang isang stick sa kanyang bibig at sumagot muli, "Kami ang tagapagsalita. Para matulungan ang mga nawawalang taong tulad mo. Iyon lang ang kailangan mong malaman, tawagin ang mga tao na naliligaw, at kahit na tinatawag sila sa kanilang buong pangalan ng ganoon." Siyempre hindi bagay sa personalidad ni Seyaong at hindi na siya nag-abalang magpaliwanag pa, tumalikod na lang at sinabi kay Shayon. "At malapit na kaming maglayad." Gusto pa rin kumbinsihin ang kanyang kaibigan, hinawakan niya ang rehas at tinawag si Seyaong, "Hindi ka ba sasama sa amin?" Tumingala siya at sumagot, "Tulad ng sinabi mo. Pumunta ka na lang sa iyong landas ng paghihiganti." Kahit alam niyang magiging ganito ang kalalabasan. Medyo nalungkot pa rin si Seyaong dahil mararating niya ang dulo ng kanyang landas ng paghihiganti at tatalikod na lang at aalis sa harap ng kanyang kaibigan. Si Shayon at hindi nagpigil, ngunit halatang malungkot siya, nakatayo lang doon na nakatingin sa anino ng kanyang malaking kaibigan na unti-unting nawawala, biglang nalulumbay, ang lalaking itim ang buhok sa tabi niya ay humikab at saka ngumiti. Ang mga bata ngayon ay napaka-cool din. Ngunit malinaw na ang ibig sabihin ay ang batang bitbit ang malaking espada na nasa likod niya. Ilang sandali pa, ang barko ay dumausdos sa tubig sakay ang tatlong tao. Si Shayon ay nakatayo sa gilid ng barko na may hawak na baril, iniisip ang nangyari kanina at iniisip ang tungkol sa kanyang kaibigan, hindi komportable. Biglang nagsalita ang lalaking may itim na buhok. "Bakit hindi sumama ang kaibigan mo nang may pagkakataon?" Tiningnan siya ni Shayon at hindi sumagot, sumulyap lang ng walang pakialam at nagtanong, "Sino ka? Di pa kita nakita noon at parang hindi ka isa sa amin." Siya ay sumagot ng mahinahon, umiti siya at sinabing, "Huwag mo akong tratuhin tulad ng mga pasyente sa iyong mental hospital." Medyo nainis si Shayon at agad na tinutukan ng pistola ang likod ng lalaki. Biglang lumamig ang hangin ng lalong nakakatakot ang boses niya. "Ang ibig mo bang sabihin ay mga baliw kami? Bueno, sino man ba sa kanila ang may tamang pag-iisip ang magtuturo sa mga bata kung paano bumaril?" Naiinis na si Shayon at sinabing ito ang paraan para makapagtatag kami ng bagong bansa, ang isa pang tao ay masayang ngumiti. At sinabing, "Ito na ang huling pagkakataon mo para itabi mo ang iyong baril." Nanlaki ang mga mata ng dalaga at sinabing, "Anong pagkakataon ang pinagsasabi mo?" "Tama. Ang iyong huling pagkakataon para mabuhay." Nagkatinginan ang magkabilang panig. Biglang sumulpot si Dian na may mahinahong boses na sinasabing malapit na silang makarating doon, dahilan para maghiwalay agad ang dalawa, at nagpanggap na walang nangyari sa pagitan ng dalawang panig.
Sinabi niya, bago mapatay ni Tak Seyaong ang anak ni Pangulong Jiang Songchul na si Jiang Sujong, kailangan natin itong iligtas. Bakit siya iligtas? Tugon ni Xia Yun. Alam ni Dian na si Xia Yun ay hindi niya gusto ang babaeng iyon, kaya kailangan niyang magpaliwanag ng dahan-dahan, para lang sa hinaharap. Bago tumalikod ang buong mundo kay Tak Seyaong, dapat nating pigilan iyon na mangyari. Sa labas ng kwartel ng mga Amerikano, ang mga iyak ng pamilya So-hyun at mga magulang ni Suho ay walang katapusang umalingaw-ngaw, kabilang ang ama ni Eugene na natuklasan na ang kanyang anak na babae ay kalunos-lunos na namatay. Bawat isa ay umiiyak sa pagkawala ng kani-kanilang mga anak. May isang sasakyan na huminto sa isang hiwalay na sulok, sa loob nito ay makikita si Chairman Lee, habang hawak ang kanyang mukha, humihikbi, patuloy na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na si So-hyun, alam kong labis siyang nalulungkot. At makikita natin ang kanyang driver ay may kausap sa telepono, na kumpirma ko, na si Jiang Sujong ay lumipad palabas ng base militar noong araw ng aksidente. At saka lilipad siya papuntang Incheon Airport bukas. Nang marinig niya na ang tanging nakaligtas ay ang kasama ng kanyang anak, nabaliw si Chairman. Naunawaan niya ang lahat at agad na tinawag ang pangalang Jiang Seung-chul at kanya itong pinagmumura at sa ilalim ng paglubog ng araw sa araw na iyon sa hindi kalayuan. Mayroon ding isang tao na umuungol tungkol sa kinaroroonan ni Jiang Sujong na pupunta sa Incheon Airport bukas para marinig ni Seyaong. Binubuhat niya ang taong iyon sa rooftop. Habang nakahawak lamang sa kanyang matitibay na buhok. Natakot siya, ang kanyang mga braso at binti ay kumakaway, nagmamakaawa na makinig sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang kanyang mapupungay na mukha ay sinusubukang umungol, totoo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Ang mga salita ay lubhang mabilis dahil ang lahat ng mga tao sa kanyang organisasyon ay binugbog ng kalahating buhay at kalahating patay, nakahiga sa buong likod ni Seyaong, kaya ang kanyang saloobin ay lubos na taos puso. Tinitigan niya ng maigi ang lalaki at saka dahan-dahang binagsak sa tiles ng floor ng rooftop. Nang hindi lumingon sa likod, agad niyang binago ang kanyang target sa airport ng Incheon. Kinaumagahan, ang gusali ng National Assembly ay puno ng mga tao at mga mamamahayag na nagmamadaling mag-ulat na ang isa sa pinakamainit na kaganapan sa Republika ng Korea ay ang inaugurasyon ng bagong Pangulo. Lahat, please tumayo kayo. Sa wakas ay hinintay ni Songchul ang araw na ito, ngumiti ng magiliw at ipinahayag sa lahat na siya ay tatayo upang protektahan ang bansa at gumawa ng mabuti at kawili-wiling mga bagay at ito ay para sa kapakanan ng buhay. Buhay ng mga tao. Hindi kalayuan sa gusali ng National Assembly, sa rooftop ng tapat ng gusali ay may dalawang figura na gumagamit ng binocular, tinitingnan kung narito si John Dahon o wala. Sa harap ng matataas na gusali, may mga tropa na nakapila sa makakapal na hanay, at sa mga bubong ng mga kalapit na gusali ay mayroon ding dose-dosenang mga pulis at sniper na naghihintay ng mga utos. Sa mismong kritikal na sandali, biglang may lumitaw at tumawag, Captain, Group 1 at Group 2, lahat ay naghihintay para sa iyong mga utos. Okay, tinitigan ng Captain ang taong iyon ng may simpatya, good luck sa lahat. Nang malapit na siyang magbigay ng mga tagubilin na magmadaling pumasok, tumawa ang katabi niyang babae at sinabing, sandali lang, kung magmadali lang kami para tumulong, tiyak na hindi magiging masaya si Seyaong. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng katabi niya, pupunta ba siya dito? Hindi rin sigurado si Xia Yun, hindi niya alam kung saan pupunta ang kaibigan niya ngayon, pero kahit anong mangyari, kailangan niyang hanapin si Jun Dahon dahil isa siya sa 8 lalaki na yon. Nanlaki ang mga mata niya at hindi niya yon iniisip. Ang kasalukuyang sitwasyon ay medyo naiiba kaysa sa inaasahan. Kapag umaatras, kailangan mong maging lubhang maingat. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang mapanganib kung mananatili tayo dito ng matagal. At bigla siyang napangiti dahil sa kanyang naisip, yumuko siya at tumingin sa kanya ng nanlalaki ang mga mata, bumubulong, patayin na lang natin lahat ng nandito. Iminulat lang niya ang kanyang mga mata ng ganoon, nakatingin sa nakangiting babae, saka nagtanong ng isang nalilitong tanong, may mali ba sa babaeng ito? Hindi ba't si Jung Dahon din ang kaaway mo? Ano ang binabalak mo? Saglit ding tinitigan ni Xia Yun ang tao at saka sumagot, malamang hindi mo alam, ang aking munting puso ay kailangang magtiis ng maraming bagay. Nang makita ang kanyang inosente, walang kaalam-alam na mukha, si Xia Yun ay naiinip at hindi nag-abalang magsalita kaya tumalikod siya at bumulong. Sa aking kaso, talagang kinasusuklaman ko ang mga puwersang nagpoprotekta sa mga bastard na yon.
Hindi sila naging pulis o sundalo para tumulong sa mga tao, sila ay mga parasito, nagtatrabaho para sa layunin ng mga nasa itaas na pwesto. Ipinakita muli ang kanyang mga baliw na mata, binuksan niya ang baril at tinanong ang lalaking dilat ang mata sa tabi niya, kung gayon ano ang pagkakaiba nito kung papatayin lang natin ang iba pang 8 lalaki. Hindi sumagot ang lalaki, iyon din ang dahilan kung bakit ayaw kong lumabas kasama si Seyaong dahil ang layunin ko ay makahanap ng magandang kinabukasan. Higit na mas maganda kaysa ngayon. Bumaba ang matipunong katawan ni Seyaong at pagkatapos ay tumalon ng napakataas at makikita ang Incheon International Airport. Patuloy siyang naglalayo ng isang lugar kung saan maaari niyang itayo ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay tuloy-tuloy na bumabagsak na parang isang shooting star na nahuhulog sa lupa na may hitsura ng puot sa kanyang mukha, tulad ng paghahanap sa kanyang kaaway. Nagulat ang mga tao sa Incheon Airport nang makita ang isang higante. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.